Okay, no? Patanong po itong umpisa ng vlog natin. Kailan ka ba lalaya? Yun. Kailan ka ba lalaya? Or should I say, baka hindi mo alam, malaya ka na just in case. Ang totoo po niyan, when Christ shouted, "It is finished," tetelestai, naganap na sa krus ng Kalbaryo, tapos na po ang lahat. Ang problema lang po, ang demonyo, meron pa rin pong access, hindi po sa puso natin, hindi po sa ating pagkatao, kundi sa minds lang po natin, sa isip lang po natin. Sapagkat si Satanas, dyan lang po siya makapandaraya sa ating mga isipan. Kaya, di ba nakalagay po sa Bible, do not give the devil a foothold. Ang foothold po niya sa atin po ngayon kasi ito pong ating isipan. Dahil dito po siya nakakapasok. Dahil kung ano-anong isusuksok niya dyan, kung ano-anong ilalagay niya para ma-defocus tayo sa pananampalataya po natin. Tandaan din po natin, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo na ang faith po natin ay hindi rin po galing mismo sa atin. Galing po ito kay Kristo mismo. This belongs to Christ, our faith. You know? Ang faith po natin galing din kay Jesus. So, maliban alam mo yung katotohanan na yan, talagang mabubuhay kang sa isip mo, although mananagumpay ka na because of Christ, pag hindi mo alam yung truth na yan, mabubuhay ka pa rin sa isip mo, defeated ka, talunan ka. Pero ang totoo, hindi ka natalunan. Dahil panalo ka na kung na kay Kristo ka. Pero ang demonyo, talagang tuwang-tuwa siya habang ipinaiisip niya sa iyo na ikaw ay talunan, na wala ka na magagawa, na walang mangyari sa buhay mo, tuwang-tuwa ang diablo dyan. So, do not give the devil a chance to laugh at you o to laugh at us. Dahil minsan talaga, maski ako rin po, no? Minsan, sandali lang. Kasi ganito po yan eh. Ang weather, pansin niyo po ang weather. Di ba pag gumising tayo ng maliwanag, maaraw, tuwang-tuwa tayo, masaya tayo. Pero kapag dumilim yung yung parang humid, yung parang dumilim siya, hindi ba parang nakaka-apekto rin po sa atin? Yung ganyan din po ang ginagawa ni Satanas po. Yan ang kanyang pamamaraan o tactic para tayo po ay linlangin at alisin sa biyaya ng Panginoong Hesus. Pero hindi po natin papayagan yan sapagkat alam natin kung sino tayo kay Kristo. Sabi ng Bible, what can mere man do unto me? Ano magagawa sa akin ng tao? Diba? Kaya hindi tayo natatakot sapagkat alam natin si Jesus ay kasama natin. Siya ang ating sandigan. Siya ang kapangyarihan natin. Kaya hindi ko po sinasabi mga talisman o mga kung anong mga powers. Hindi po. The power of Jesus is real power. Yun po ang buong katotohanan dyan. Ang kapangyarihan ni Jesus, ang tunay na kapangyarihan. Kailangan i-remind lang po natin yung mga sarili-sarili natin. Hey, I am victorious because of Jesus. Once you forget kung sino ka sa Panginoon, dun papasok yung tila life of defeat. Pero ang totoo, sabi ko nga po, maganda rito, okay dito, wala na yung life of defeat sapagkat yung buhay mo ngayon ay buhay ng isang mananagumpay. Actually, Christ made us more than conquerors. Siya yung nagdusa, siya yung pinahirapan sa krus, tama? Siya ay conqueror, na-conquer niya. Pero binigay po sa atin yung resulta ng kanyang pagiging conqueror. Kaya tayo po ay more than conquerors. It's only a matter of knowing who you really are in the Lord. Sapagkat pag alam mo yung katotohanan na yan, tulad ng sinabi ko, walang grip, no? Walang chance ang tinatawag. Gusto kong suntukin si Satanas. Susuntukin ko si Satanas. Susuntukin ko si Satanas. Suntukin natin si Satanas. No? Hindi mo na kailangan suntukin. Nasuntok na siya ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kung si Jesus ay nakabayubay sa cross, ayan ang ating tagumpay. Amen? So, tayo po ngayon ay highly favored and greatly blessed. Not because of anything na ginawa natin, but because sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Dapat alam po ninyo lagi yan, sapagkat ang susi sa isang matagumpay na buhay ay ang pagkakaalam. I'm talking to you Christians. I'm talking to Christians like me. I'm talking to born-again believers like me. Ang tunay na susi sa tagumpay ay yung ginawa ni Christ sa krus ng Kalbaryo. Yun lang po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo sa umaga pong ito. So magulo na po yung mga aso. Okay? So tayo po ay nagtagumpay na. Hindi po tayo magtatagumpay sapagkat ang tagumpay ay sa atin na nang tanggapin natin si Jesus as Lord and Savior.
nang maniwala tayo sa finished work niya. Tandaan nyo, finished work of Christ is everything. Pag alam mo yan, panalo ka. So sa atin po lahat na tumanggap ng pabor ng Diyos, tayo po ay highly favored and greatly blessed. Kailan? Hanggang kailan? No? Bukas? Sa makalawa? Ano ka? Binibigyan mo naman ng tinatawag na expiration. Hindi, walang expiration yan. Okay? Kung blessed ka ngayon, blessed ka bukas, blessed ka sa mga susunod. May pabor ang Diyos sa atin. So, kailangan lagi tayong matatag sa pananampalataya natin. Ayan. Tandaan nyo, ang pananampalataya natin galing sa Panginoon. No? Maging conscious lang po tayo that we are highly favored and greatly blessed, not because of anything na ginawa natin, but dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin.